Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Magiging mahigpit muli ang preparasyon ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup sa Jeddah mula Agosto 5 hanggang 17, kung saan ang huling komperensya ng PBA na ang Philippine Cup ay posibleng magtapos sa Hulyo 27 kung ang quarterfinals, semifinals at finals ay sasagad. Kung aabot nga ng Hulyo 27 ang komperensya, 9 na araw na lamang ang magiging preparasyon ng Gilas kasama na ang paglakbay bago magsimula ang mismong kompetisyon sa Saudi Arabia. Kaya ninais ni Head Coach Tim Cone na halos walang pagbabago sa miyembro ng national team dahil na rin sa maiksing panahon at para pamilyar na ang mga players sa galawan ng bawat isa. Mayroong 9 na PBA players at 6 na naglalaro sa ibang bansa, kasama pa si Collegian Mason Amos ang bumubuo ng 16 na players ng Gilas. Walang magaganap na laban sa PBA sa Agosto at Setyembre para bigyang daan ang FIBA Asia Cup at ang FIVB Men's Volleyball World Cup na gaganapin sa Pasay at Quezon City mula Setyembre 12 hanggang 28. Bago magsimula ang World Cup, matutunghayan ang annual draft ng PBA sa Setyembre 7. Ang susunod na season naman ay nakatakdang simulan sa Oktubre 5 ang Golden Anniversary Celebration ng Liga. Samantala, naghahanda ng ibalik ni Kai Sotto ang kanyang forma kung saan nagpapalakas na ito sa kanyang strength and conditioning exercises pagkatapos ang kanyang punit sa anterior cruciate ligament o ACL. Mula sa Koshigaya, Japan, nag-post si Sotto sa kanyang Instagram story na inuunat ang kanyang likuran kasama ang kanyang conditioning coach na si Mel Lantin. Noong huling bahagi ng Enero, sumailalim si Sotto sa isang surgery para sa kanyang ACL na naging matagumpay. Hindi pa rin siya pwedeng maglaro ngayong season dahil sa ACL tear habang naglalaro ito sa Japanese B-League sa koponan ng Koshigaya Alphas at hindi rin siya nakapaglaro sa huling window ng FIBA Asia Cup qualifiers para sa Gilas Pilipinas at malabo na ding makalaro sa 2025 FIBA Asia Cup sa Agosto sa Saudi Arabia dahil ayon kay Coach Cone, hindi makakalaro ang 7'3" sentro ng 9 hanggang 12 buwan. Dahil sa pagkawala ni Sotto, isang laro lamang ang kanilang napanalo sa huling 5 laban sa Qatar, Taiwan at New Zealand. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi ininda ng Barangay Ginebra na karamihan ay bumubuo ng Gilas Pilipinas ang pagod kung saan tinambakan nila ang Northport 115-93 sa Game 1 ng kanilang PBA Season 49 Best of 7 Semifinals na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Tuluyan ng lumayo ang Gene Kings sa third quarter para kunin ang unang laro ng kanilang serye laban sa top-seeded Batang Pier kahit naging kompleto lamang isang araw bago ang laro kung saan si Head Coach Tim Cone kasama sina Justin Brownlee, Scotty Thompson, Jamie Malonzo, Japeth Aguilar at Troy Rosario ay sinamahan ng Gilas Pilipinas sa 2 international tournaments sa nakalipas na 2 linggo. Pinangunahan ni resident import Brownlee ang opensa ng Gene Kings sa nagawa nitong 19 na puntos habang nakakuha ito ng suporta mula sa mga local players kung saan nakagawa si Rosario ng 16 na markers, 8 rebounds at 3 assists. Nagambag naman sina RJ Abarientos at Malonzo ng 15 at 14 na puntos ayon sa pagkakasunod.
Pinangunahan naman ni Import Kadim Jack ang Northport sa nagawa nitong 33 puntos, 12 rebounds, 2 assists at 2 steal, habang ang kandidato para sa Best Player of the Conference na si Arvin Tolentino ay nalimitahan lamang sa 8 puntos sa loob ng 35 minutong aksyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas uhaw ang University of Santo Tomas kung saan tinalo nila ang De La Salle University sa loob ng 5 sets, 25-12, 22-25, 13-25, 25-23 at 15-13 sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament na ginanap sa Mall of Asia Arena. Pinangunahan ni Angge Poyos ang Golden Tigresses sa nalikom nitong 28 puntos mula sa 24 na attacks, 3 blocks at 1 service ace, habang nagdagdag si Reg Jurado ng 17 puntos para mapaganda ng UST ang kanilang record sa 2-1. Nanguna naman si Angel Canino para sa Lady Spikers sa nagawa nitong 25 puntos mula sa 21 attacks at 3 service aces, habang nagdagdag si Shivana Laput ng 18 puntos kung saan bumagsak ang Lasal sa 1-2 marka. Sa naunang laban, madaling dinispatcha ng Adamson University ang University of the East 25-20, 25-15 at 25-12. Nakagawa ng 18 puntos si rookie Shayna Nitura, habang nagposte si Frances Mordi ng 11 puntos para tulungan ang Lady Falcons na mapaganda ang kanilang record sa 2-1. Nagtapos naman ng may 11 at 10 puntos sina Nessa Bangayan at Casey Cepeda ayon sa pagkakasunod para sa UE na nananatiling walang panalo sa loob ng 3 laban. Sa men's division, nalusutan ng Adamson ang 27-29, 25-23, 25-20 at 25-17 panalo kontra UE, habang tinalo din ng UST ang Lasal 25-21, 25-20 at 25-16. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.